Bagong lahat, luma muna. Yung isang trade na nangyari noong nakarang araw, si Steven Adams papuntang Rockets, si Victor Oladipo naman papuntang Memphis na may kasama pang 3 second round pick. Yung dalawang player na yon hindi pa nakakapaglaro ngayong season dahil sa injury. Pero ang lumabas pa, mas malaki ang value ni Steven Adams para sa trade dahil nga 3 second round pick ang pinalit sa kanya. Malaking epekto di umano ang ginawang trade ng dalawang teams para sa trade deadline dahil ang Memphis at Rockets nagpababa sila ng kontrata. Si Oladipo nasa 9 million at expiring contract pa na ang Memphis 4 million na lang ang natitira sa kanilang tax threshold or lalagpas na sila sa tax apron. Kapag nangyari yon, magkakaroon sila ng restriction sa player, buyout at saka yung mid-level. Magte-take effect na rin ang contract ni Desmond Bane next season. Si Steven Adams naman mayroon pang 12 million na natitira sa susunod na taon. Kapag na-expire ang kontrata niya, magte-take effect naman ang contract ni Sengun at ni Jalen Green na apektado din ang roster nila katulad sa Memphis. Ngayon, nagiging value na rin ang contract ng isang player para hindi sila lumagpas sa tax at dahil sa trade na nangyari dito nga sa Memphis at sa Rockets, tumaas lalo ang value ni Jordan Clarkson. Ang worth niya, multiple second round pick or isang first rounder. So andyan na scorer si Clarkson at dating 6 man of the year pero tradable yung contract ni Clarkson at magbe-benefit yung team na kukuha sa kanya dahil nga 23 million siya ngayong taon. So tatapatan pa rin yun ng team na makikipag-trade. Pero sa susunod na 2 season, $14 million ang kontrata ni Clarkson at bumaba yun. Ang Knicks ang merong interest sa kanya ngayon. Kapag kinuha si Clarkson sa trade, ang kailangang pakawalan ng Knicks ay si Evan Fournier na unjust naman pwedeng gawin i-waive or i-buyout siya dahil hindi nga siya masyadong naglalaro ngayon. Siya pa ang 3rd highest paid sa Knicks. Ang Golden State naman hindi makakakuha ng buyout player dahil lagpas na sila sa tax matagal na. Bukod ngayon na hindi rin sila makakagamit ng mid-level exception ng dating nakuha nila sa ganong contract si Donte DiVincenzo. Si Wiggins binabarat ngayon ng mga teams or yung value niya. Bumaba ang stats ni Wiggins na meron $24 million at pataas pa sa mga susunod na taon. So ito kasi yung mga teams na lalagpas na sa tax threshold. Ang Sixers, Lakers, Bulls, Minnesota, Pelicans at Dallas. Sa last game naman ng Lakers kontra Boston, binuhat ni Austin Reeves ang LA, 32 points at 7 3-point shot. Si Jackson Hayes naman 16 points at 10 rebounds. Sa mga lips reader, hindi makapaniwala sina LeBron at Anthony Davis na tinalo nila ang top team dito sa NBA na hindi sila naglalaro. Kumpleto pa yung starting 5 nitong Boston. After din niya ng comment ni LeBron about sa kanyang mga ka-teammate, ang nabasa ng mga lips reader, silang dalawa ata ni AD yung problema kaya hindi manalo yung Lakers. Na-injured naman si Jared Vanderbilt at expected mawawala siya ng ilang linggo, base yun sa report. Isa pa si LeBron nasama din sa trade rumors na siya ang prioritize na i-trade ng Lakers. Meron na dating nangyaring ganyang rumors at nung nakaraang taon sinutdown din niya ni Jeanie Buss. Ngayon naman ang nag-shutdown ng rumors na yon si Rich Paul na hindi mati-trade or magpapatrade si LeBron. Alam din kasi ng mga team kung paano maiengganyo si LeBron na lumipat sa kanila. May player option siya sa off-season, ang NBA draft June 28, ang free agency first week ng July. Kung magte-trade ang team para kay LeBron, magpapakawala pa rin sila ng maraming asset na pwede pang umalis si LeBron after ng season.